umpisahan na po natin ito mga bossing. Kasi po sila, eto, hamon po sila ng hamon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So ayan, pinatulan po sila. Alam nyo po mga kababayan, yung tungkol sa flood control, mahina na lang po ang kukote. Nung mga hindi at hirap makaintindi, kung bakit hindi kinaya ng flood control yung mga nangyayari po sa ating bansa. Kung bakit hindi kinakaya ng flood control yung mga baha po. O ayan, pumalag si PBBM sa kanila mga kababayan. Ito po. Sa iba't ibang lugar. Medyo mainit na yata ang ulo ng ating Pangulo dito. Biruin mo, ikaw tuloy-tuloy ang iyong pagsagip, tuloy-tuloy ang paggawa ng mabuti para sa ating mga kababayan. Tapos yung kampo naman ni Duterte, patuloy lang po sa paninira sa ating presidente. Nakakapagod naman po talaga yung mga ganong katao. Kaya syempre, mga bossing, paminsan-minsan, kailangan, actually, madami nga sa atin, naiinis na kay PBBM, Yung karamihan sa atin, nagagalit na kay PBBM. Bakit hindi mo sila, harapin? Hindi mo sila laging sagutin. Kasi puro paninira na ang ginagawa sa iyo. Ang sagot naman po natin dyan, mga kababayan, busy po ang ating Pangulo doon sa tunay na trabaho. Kasi po, yung kampo ni Duterte, dagdag trabaho lang po sa Pangulo yun. Pabigat lang po. In short, mga kababayan. Eto na po, mga bossing, para din po doon sa mga DDS na nandyan, pakinggan yung maigi, ha? Kung imbestigahan yung mga flood control projects, bubusisiin daw sa budget yung mga flood control. Sige, because of what's been happening. Wala akong problem. But also they have to realize there are two sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang nang-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Ayan mga kababayan. Alam ko, marami sa inyo yung nangyayari po sa buong mundo, mga bossing. Unang-una, climate change, mga kababayan. At kanina nga lang nag-scroll ako sa YouTube, mga kababayan, mga bossing Chief Amo Sir. Nag-scroll ako sa Facebook, makikita mo doon, hindi lang Pilipinas ang binabaha. Hindi lang Pilipinas ang namumroblema sa baha. Unang-una nga, yung sakuna na yan, o yung bagyo na yan, talagang history sa Pilipinas, mga bossing. Merong flood control, hindi nga lang kinakaya, mga kababayan. Yung dati nga, di ba, mga bossing, kung naalala nyo, sabi ng dating Pangulo, ilan yung flood control ng dating Pangulong Duterte? 11,000? Bakit parang hindi natin maramdaman? Kasi ang flood control, hindi naman po, tapos na ang aking panunungkulan. So, ibig sabihin, tapos na din ang paggana ng flood control ng dating Pangulo. Hindi naman po ganun, di ba? Kumbaga, gagawa ng proyekto yan hanggat maaari, long span yan, mga kababayan, hanggat maaari, kung forever, kung pwede nga forever, ganun dapat Di ba? Ngayon, kahit po sa ibang lugar, mga kababayan, Espanya, alam ko, mababanggit din ng ng ating Pangulo, yung nangyari dyan, mga bossing. Kasi sila mga kababayan, nakita natin yung butas nun. Butas si PBBM doon kasi hindi naagapan yung pagbaha. Nung panahon din naman po nila, nagbabaha, mga kababayan. At sila pa po ang may gana na busisiin daw po yung budget kasi gusto nilang ipamukha sa mamamayang Pilipino na yung budget hindi daw talaga napunta sa flood control. At ang nangunguna dyan, mga kababayan, yung nagtatago po at malapit na maging full-time magtatago si Roque. Kinasuhan na tuloy natin ang Pangulo. Kaya dapat maunawaan talaga ng tao, hindi lamang yung budget, hindi kung ano yung science. What's the science? Follow the science. Science. Nabanggit nyo science. Pag-intindi nga lang mahina na po yung mga DDS Sasamahan pa po ba natin ng science? Di nagbuhol-buhol na po yung bituka niya sa utak. Di ba? Alam niyo po, natutuwa ako sa mga kakamping. Bakit mga kababayan? Di ba,
pinaka-apektado yung bayan po ni Atty. Lenny. No? Pinaka-apektado po. Bicol, Naga, yan po yung pinaka-apektado. Pero hindi po nila nakuhang mamulitika. No? Bagkos nakikita ho nila na ang ating Pangulo ay nakikipag-cooperate. Walang yung tipo bang, kalaban kita dati, bahala ka dyan sa bayan mo. Wala hong ganon. Bagkos nang hingi ng rubber boat si Atty. Lenny Robredo. Ano po ang balik ng ating Pangulo? Mabilis na balik po, di ho ba, mga kababayan? Pero sila patuloy-tuloy lang ho ang pamumulitika nila . Kaya nga kapag yung sinabi ng Pangulo, haluan natin ng science, samahan natin ng tamang pag-iisip. Kasi science po, merong explanation lagi dyan. At medyo magkakabuhol-buhol po ang mga bituka sa ulo niyan, mga DDS, kapag hinaluan mo pa ng mga ganon, di ba? See what's happening. Tignan ninyo, hindi lamang dito. Nakita nyo ba yung nangyayari sa Espanya? Nakita nyo ba yung mga nangyayari sa iba't ibang lugar? Sa States, yung mga nangyayari. Ganyan din. Doon din sa mga lugar na yun, ngayon lang nangyari yan. Kaya gagawin natin, babaguhin natin ang mga design, patitibayan natin yung mga infrastructure, mga flood control, yung mga slope protection, pati yung mga tulay. Yan ang sagot, mga kababayan. Diba? Totoo ho yung sinasabi ng Presidente, mga kababayan. Mag-scroll ho kayo sa Facebook, sa YouTube. Makikita nyo, iba't ibang lugar, mayayaman na bayan, pati ho Amerika, mga bossing. Kasama doon sa mga binabaha. Climate change, at the same time, tayo na din po na namumuhay. Tayong mga tao na namumuhay po, no? Dito sa mundong ibabaw, napabayaan na din po natin, mga kababayan. Tayo din po ang dahilan kung bakit hindi kinakaya ng kagaya ng mga pagpuputol ng puno. Di ho ba? Sana nasisip-sip nila yan. Maning-mani yan siguro kung nung araw nang nangyayari yan. Pero wala po . May kapabayaan din po ang mamamayan . No? May kapabayaan din po yung tayo ngayon sa panahon na naninirahan tayo dito sa mundong ibabaw. Sabi ni Just Vincent, sa Spain may baha din ngayon. Correct. Lahat yan, kailangan natin baguhin, tignan natin na mas magandang design. Para ayusin. No? Bakit hindi kinakaya? Bakit kulang ang ganito? Bakit ganyan? Ayusin natin. Huwag tayong magsisihan. Dahil kung magsisisihan, kung ang ating Pangulo mahilig manise, mga bossing, ay nako, mas madaming sisisihin yata doon sa panahon ni Digong. 11,000 yung kanyang flood control. At bakit ngayon wala na? Hindi na din maramdaman. No? Tuloy. I-order ang DNR to review or mag-implement muna ng moratorium sa mga development. Kasi yung isang reason bakit binabaha yung mga development natin. Well, that's always been a problem, but it's not been as severe as it is now. And again, it's climate change. It's something that never happened before. Uy, Pangulo, nagsabi kayo ng climate change. English yun. Baka hindi naintindihan ni Robin Padilla tsaka ng mga DDS. Kabayan ko, kapatid ko. One squad forever. Shout out sa iyo. Diba? Naku, meron na. Sabi ni Patricio, Diocades Jr., Boss Mark Ramos, party list support. Naku. Wala po tayong plano dyan, mga kababayan. Ano? Sa ngayon, baka bisitin tayo ng mga DDS. So, tumakbo tayo sa 2028, di ba? Pero, madami din po tayong pinagkakaabalahan, mga bossing, no? Yung oras po natin, mga kababayan, is talagang doon kailangan magugol . Siguro, yung party list na yan, uupo pa ako sa kongreso, ganito, ganyan, pag nanalo, baka Google. Tapos, ang Quadcom, 12 hours. Diyos ko, Lord, dito na lang po tayo sa vlog. Ano? Mahaba po yun. Tuloy. And it is something that we have to deal with. There's no other way. It's something that we have to deal with. We have to be smarter. We have to be more technologically aware of what is available so that we can reduce the effects. And that is why pinaglaban natin yung loss and damage board. Uy, saglit lang, maisingit ko lang to. Ano? Sabi ni Joan, ano basa dyan sa pangalan mo? Joan? Green? Saan na ICC nyo? Lakas talaga ng bilib mo kay Trillanes.
Eh di ba ganun din yung sinasabi nyo kay Kibuloy? Sabi nyo, si Kibuloy, mahuhuli, mahuhuli. O, gumaganon kayo dati. O, nasa na si Kibuloy ninyo? Pasok din. It takes time lang. Tapos kapag kayong dumating na, saka kayo mag-iyakan. Eh, kayo naman eh. Sasabihin nyo, wala, hindi mahuli. tapos, pagkatapos, yung poon mo na si Kibuloy, ayun, nasa oblo na. O, mamaya, pag-usapan natin si Kibuloy, ha? O, game, tuloy. Dito sa Pilipinas dahil sana sila itutulong sa atin para ayusin lahat yan. Okay? Sino po? Yung mga DDS, tutulong para ayusin, anak ng tinapa. Kailan pa po nangyari yun? Pamumulitika siguro ang gagawin yan. Paghatak pababa po sa ating bansa, yun ang gagawin ng DDS. Pero yung sasabihin nyo, tutulong ang DDS? Hindi. Yung mga kakamping nga po hanggang ngayon po nagre-repack, hanggang ngayon po tumutulong. Yung yung DDS, pamumulitika lang po ang alam niyan. No? Okay, 150 dead, sir. Are you satisfied with how we responded with Typhoon Christine? I'll tell you the truth. It's never enough. It's never enough. I wish we could do more. We're doing everything that we can. But, you know, when you lose a life, you lose a life. What can you do about that? It's terrible tragedy. O, paano yan, mga bossing? No, kung sisihan at sisihan lang po, mas madaming isisisi kay dating Pangulong Duterte. Bugbog sarado na. wala na nga hong mga naniniwala sa kanila, mga kababayan No, naghihikahos na nga po Umpisahan mo na lang sa West Philippine Sea, umpisahan mo na lang sa EJK, umpisahan mo doon sa kahit saan mo umpisahan Pero hindi po ganoon ang ating Pangulo at hindi po tayo ganoon, mga kababayan. Nagkakaroon lang po ng mga comparison dahil po din sa kanila, no? Dahil sila patuloy silang naninira sa ating Pangulo.